I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Bumilis at bahagyan lumakas pa ang Typhoon Jenny habang nasa Philippine Sea. Alamin natin ang latest sa bagyo mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mangtani, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Maris at mga kapuso. Ayon sa Pag-asa, taglay ngayon ng bagyong Jenny, ang lakas ng hangin aabot naman sa 140 km per hour at bugso na hanggang 170 km per hour. Huling namataan ng mata ng bagyo 860 km dyan sa may silangan ng Itbay at Batanes at nasa 13 km per hour ang galaw nito pa northwest o Hilagang Kanluran. Wala namang itinataas na pabilisong warning signal ang Pag-asa. Base sa forecast track ng Pag-asa, bukas ng madaling araw, inaasahan na lalabas o bukas sa Tuesday, lalabas ng PAR ang bagyo. Kahit walang direktang epekto ang bagyo sa anumang bahagi ng bansa, ay patuloy naman ito na hatakin ang hanging habagat o yung tinatawag nating southwest monsoon na nakakaapekto ngayon sa southern Luzon, Visayas hanggang dyan sa may Mindanao. At sa Mindanao, maghapon pa rin ang mahihinang pagulan. Maging I am ready sa posibilidad ng flash flood at landslide. Hanggang tamtamang ulan naman ang maaaring maranasan sa malaking bahagi ng Visayas, lalo na sa western at central section, at may mahihinang ulan naman sa ibang bahagi. Sa Luzon, katamtaman hanggang malalakas na ulan ang maaaring maranasan diyan sa rehiyon ng Mimaropa dahil sa hanging habagat at mahihinang ulan o thunderstorm naman sa iba pang lugar. At dito sa Metro Manila, mataas ang posibilidad na umulan lalo na pagdating sa hapon hanggang sa gabi. Posible rin ang malalakas na ulan sa Northern Luzon dahil naman sa tinatawag nating wind convergence o yung pagsasanib ng hangin at localized thunderstorm naman ang maranasan sa iba pang lugar sa Luzon. At dahil din sa habagat, delikado pong pumalawat mga kapuso dyan sa eastern seaboard ng Southern Luzon, dyan sa Visayas hanggang sa Mindanao. Naku, Mangtani, sa malaking bahagi pa rin po pala ng ating bansa mararanasan yung mga pag-uulan. Pero para din po ba itong bagyong Ineng na kahit lumabas na po ng PAR ay hahatakin pa rin ang habagat at magpapaulan? Yes, Maris. Unang-una, nandito kasi o dumadaan yung bagyong si Jenny dito sa may northern border ng PAR at pag ganyan kasi ang posisyon ay talagang hatak yan ng hanging habagat, lalong-lalo na dito sa may Luzon kasama ng Metro Manila. Ang isa nga lamang nakikita natin, Maris, hindi isang napakalakas na bagyo ito kahit na typhoon ito. Kung itutulad mo kasi sa mga naunang bagyo, sila ay mga super typhoon yung category. Kaya talagang humatak ng gusto ng hanging habagat. Pero ganun pa man, magpapaulan pa rin itong bagyong Jenny habang papalapit dito sa may southern China, pag dito sa may Luzon, lalong-lalo sa may kanlurang bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw, Maris. Alright, Mangtani, so hanggang kailan natin inaasahan yung mga pag-uulan kahit na lumabas na ng Philippine Area of Responsibility itong bagyo, gaya nga ng sinabi nyo, inaasahan mga Martes. Hanggang kailan po natin inaasahan yung mga pag-ulan pa? Dito sa may Luzon, Maris, hanggang Miyerkules o midweek, asahan natin yung mga pag-ulan. Pero dito sa Visayas at Mindanao, pag lumayo na ng gusto, lumabas itong bagyo, magre-relax na yung hanging habagat dito sa Visayas at Mindanao. So mananatili lamang yung epekto ng habagat dito sa Luzon kasama ng Metro Manila posible hanggang araw ng Miyerkules. Pero yun nga, hindi mga matitinding pagulan yung nakikita natin. Alright, salamat po, Mangtani. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.